Magandang araw, ako po si Christian Esguera at narito ang ating 5 takeaways mula po dito sa Day 19 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, simulan po natin dito sa mga pagtatanong. Itong hirit nitong si Senator Robin Hood Padilla, partikular dito po kay House Private Prosecutor May Divinagracia. Alam niyo, karamihan po rin sa mga kritisismo dito kay Idol Robin, may kinalaman doon sa kalidad ng kanyang mga itinanong. First, I think it's plain to see for everyone na malabo po yung kanyang tinutumbok. Yung pagtatanggol niya dito kay Vice President Sara Duterte, yung pag-justify niya doon sa paggamit ng mga alias. Alam po natin hindi yun ang punto eh. Ang punto rito, saan ba dinala itong limpak-limpak na mga salapi, yung milyong-milyong piso ng confidential funds. Tapos talagang kaduda-duda po yung mga pangalan na nakalagay po doon sa acknowledgement receipts. Nakakaloko po talaga, no? So sinubukan po itong i-justify ni Senator Robin Hood Padilla at ginamit pa po yung mga bayani. Ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Dimasalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. And of course, it only got worse. Pati po itong si Senator Benigno Aquino Jr. ay nagamit din po nitong si Senator Robin Hood Padilla para i-justify itong paggamit ng mga alias na technically hindi yun po ng issue, no? Ulitin po natin. Ang issue po rito, yung matinding duda kung talaga napunta ba talaga sa mga tamang pupuntahan itong confidential fund at kung tama ba talaga yung pagkakagamit. Kilala niyo po ba kung sino si Maricel Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Pati nga po itong dalawang insidente ng pamamaril sa dalawang paaralan dito po sa ating bansa ay nagamit din itong si Senator Robin Hood Padilla para again i-justify itong kanyang ipinupunto. Kung meron confidential fund si former Senator Angara na sa ngayon ay Secretary ng DepEd, maaari po bang napigil niya ang mga shooting incident sa mga paaralan? Ang labo po, no? Napakakitid, napaka-narrow-minded mag-isip nitong si Senator Robin Hood Padilla, lalo po patungkol dito sa problema ng school shooting. Hindi naman po masusolusyonan yan definitely pag binigyan mo ng confidential funds itong Department of Education. Pero dahil gusto lang niya ipagtanggol itong si Vice President Sara Duterte, yun ang kanya ipinunto. Pero more than this criticism against Senator Robin Hood Padilla, na lahat po ito valid, no? Pati na po yung paglalarawan sa kanya na BOBO, tsaka TANGA, hindi yun ang gusto ko pong tutukan, no? I invite you, no, to focus on how he asked those questions. Ang sa akin po maliwanag, no, yung paraan ng kanyang pagtatanong, yung kanyang panggigrill. Actually, ang ginrill niya po rito, particular, ay ito pong si Attorney May Divinagracia. Kitang-kita po yung mansplaining na ginawa nito sa Senator Robin Hood Padilla. Yung tipong, alam ko ito dapat alam mo rin. Diba? Ini-impose niya talaga yung alam niya na mali naman dito sa kawawang abogado ng prosecution. Kitang-kita po talaga yung mansplaining. And hindi ko alam kung saan po nanggagaling yung kanyang confidence, no? Alam naman po actually, he embarrassed himself. Ito po si Senator Robin Hood Padilla dito sa kanyang pagtatanong. And that was not the first time that we saw this. Dati na po niyang hinihiya o pinapahiya yung kanyang sarili bilang isang senador, bilang isang senator judge. Dahil po rin sa kalidad ng kanyang mga tanong sa impeachment trial. At kitang-kita po na hindi talaga siya politically neutral dito, no? Yung kanyang impartiality isa pong malaking kalokohan dahil malinaw po yung kanyang pagkiling dito kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng confidence. Yung para bang alam na alam ko na tama itong sinasabi ko, kayo yung mali. Hindi ko alam kung saan niya hinuhugot yun. And the nerve to mansplain on this lawyer from the prosecution, hindi ko talaga maintindihan kung saan niya hinuhugot yun. And that actually boggles the mind, no? So kulang na kulang sa self-awareness itong si Senator Robin Hood Padilla. Siguro siya na lang ang hindi nakakaalam na may alam niyo na yung kanyang pagtatanong. Okay, takeaway number 2. Speaking of
political neutrality, impartiality, at saka yung pagsasalita sa labas po ng impeachment proceedings. Naglabas na po ng kautusan itong si Impeachment Trial Court Presiding Officer, Chis Escudero, patungkol po rito sa mga patakaran na dapat sundin ng lahat ng partido. Prosecution, ng defense, pati na po yung respondent, pati na rin po of course yung mga senator judges. Okay? Bunsod po ito ng reklamo dati nitong defense team dahil nag-post po sa Facebook itong si House Private Prosecutor Amando Ligutan. Natatandaan niyo po ba ito? Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. So, sa day 19 po na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, binigyan po ni Senator Chis Escudero ng pagkakataon itong si Attorney Ligutan para ipaliwanag yung kanyang sarili bago po inilatag ni Chis yung kanyang kautusan. Okay, basically ito po in a nutshell, no? So, yung mga supposed violations na nangyari bago po niya inilatag itong kanyang desisyon, okay na po yun. Clean slate. Sa kanyang, the term that he used, tabula rasa. Okay, so moving forward, meron na po siya mga striktong patakaran na inilatag at kasama po rin yung graduated penalties, no? Na pwede pong mauwi doon po sa tinatawag na yung fine, di ba? Hindi po ba? So 30,000 I think per violation. Pero okay, ito ba isang irony, no? Nung nilalatag niya itong kanyang mga patakaran, dun din lumabas yung statement ni Vice President Sara Duterte patungkol po rin sa kanyang impeachment trial. So, that in itself was a test. Bakit po? Kaya bang pigilan ng impeachment court yung respondent, si Vice President Sara Duterte, sa pagsasalita, even on the merits of the case? Hindi po ba? So that in itself would pose a challenge. Pangalawa po, siguro mas madaling mapasunod, no? Bilang isang impeachment court, yung defense at saka yung prosecution. But the next question is, paano naman po yung mga senator judges? Yung mga katulad itong si Senator Robin Hood Padilla, yung mga katulad nila Pia Cayetano, yung mga katulad ni Amy Marcos. Paano po ba nila masisiguro na tatalima itong mga ito doon po sa kanilang sariling patakaran na kailangan magpakita sila ng political neutrality, at least during this trial? Kasi alam naman po natin yung biases sa mga ito, no? Itong sina Robin Hood Padilla, nitong si Amy Marcos. Ang tanong, paano ba sila mapapasunod? In the first place, I don't agree doon sa tabula rasa, especially if you talk about, I don't agree doon sa sinabi niya na okay, clean slate. Bakit kanyo? Isa po sa mga pinakamalaking violations na nakita natin dito ay yung pagpo-post ng splice video nitong si Senator Pia Cayetano. Naalala niyo po yun, di ba? Nag-post siya ng splice video about the exchange between her brother Alan Peter Cayetano and the House Prosecutor Chel Jokno. Di ba? Before that, na-lecture ng hindi inaasahan itong magkapatid na Cayetano, nitong si Congressman Chel Jokno na dating law school dean, hindi po ba? Mukhang napahiya yung magkapatid. Ang ginawa ni ate ay nag-post ng splice video. At iba po yung konteksto, no? Na iba o iniba, sadyang iniba yung konteksto. And that particular video, kung matatandaan nyo po, actually tinotroll doon si Congressman Chel Jokno. So basically, dito sa base sa ruling ni Senator Chis Escudero, ano na yan? Wipe clean na po yun. Kalimutan na yun. So ang tanong, tatalima ba ito mga katulad ni Senator Pia Cayetano dito sa patakaran na ito? That is a challenge. Of course, naintindihan po natin itong situation ni Senator Chis Escudero. He has to do a very delicate balancing act dito sa impeachment trial. Hindi po ito definitely madali. And perhaps, based on his reckoning, yun na po yung pinakamaiging solusyon moving forward. But again, we will see kung talagang maipapatupad ito ng maigi, especially dito po sa mga senator judges na walang habas sa kanilang pagpapakita ng kanilang political bias in favor of Vice President Sara Duterte. Takeaway number 3. Okay, so dito po sa day 19 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumalang na naman po itong si Lemuel Ortoño. Siya po yung Assistant Chief of Staff nitong si Vice President Sara Duterte dito po sa Office of the Vice President. Pero kung mapapansin niyo po, no, meron siyang consistent line na laging binibitawan. Based on my understanding po, sir, at saka sa pagkakaintindi ko po, sir, based on the document that I saw, ma'am, based on the document that was presented, ma'am. Nagkalat po yung statement niya na yun, no? All throughout his testimony. Kung si Gina Acosta ay merong ganitong linya, Your Honor, maitinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement. Siya po ang mag-conduct ng confidential, siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor.
Ito namang si Ortonio, merong ganito. Based on the Yes. document, ma'am, it does not specifically indicate. Okay. So mukhang meron pong script itong dalawang hostile witnesses ng House Prosecution Team. Again, ilinawin po natin, no? Hostile witnesses po itong si Gina Acosta at saka itong si Lemuel Ortonio. So, parang lumalabas dito, wala silang alam doon sa nangyari. Okay? Kumbaga, meron ba silang parang code of omerta? Meron bang pagbabawal sa kanila na sabihin itong mga bagay na ito? Okay? At ang kanilang script ay, ito yun, sundan natin in particular itong linya ng statements itong si Mr. Ortonio. So, he made a distinction between disbursement and implementation. Sa kanya, ang nag-disburse itong si Gina Acosta at ang nag-implement ay itong si Colonel Dante Lachica. Ang problema, umamin na po itong si Gina Acosta na ibinigay niya yung pera in cash. Yung winidraw niya na intelligence funds, binigay niya diretso dito kay Colonel Dante Lachica na wala pong karapatan para hawakan yon, hindi po ba? Dito nga sa pagtatanong ng Senator Tito Soto, lumabas na hindi po empleyado ng Office of the Vice President itong si Colonel Lachica. So bakit binigay? Kasi po, base po sa Joint Circular 2015-01, ang merong responsibilidad na i-disburse o gastusin yung pera, walang iba kundi yung SDO, yung Special Disbursing Officer, at yun po ay si Gina Acosta. Yun pa lang, napakalino na po na violation Bakit mo ibibigay dito kay Dante Lachica? Puntahan niyo po itong bahagi na ito kung saan cornered ni Senator Jesus Cordero itong si Mr. Ortonio. Did Colonel Lachica spend the money? I would say so, sir, that being the implementer of the different activities, sir, he spent the money for the different confidential activities. So Colonel Lachica disbursed the money for various confidential activities. I would say, sir, na he implemented the different activities, sir. Mr. Ortonio, nasa spent na tayo. Binago ko lang ng konting disburse, bumalik ka na naman sa implement Again, spent, disbursed. It means the same thing. Ang Sir, gumastos na ng pera na binigay ni Gina, si Colonel Lachica o mga tauhan niya. Sir, based on my understanding, sir, it's Miss Gina Acosta who disbursed the funds, sir. And then si Colonel Lachica po yung implement or conduct ng mga confidential activities. Hindi on the ground. nagbayad si Colonel Lachica? Part of his duties as the implementor, sir, nagbayad siya doon sa mga... So is it your theory that Gina disbursed to Lachica as an end user? Yun po yung ano ko, sir. That's my understanding po, sir. Kung on end that. user si Lachica, bakit niya binawi yung acknowledgement receipt niya nung nagbigay na siya ng mga acknowledgement receipt para sa di umano binayaran niya? Hindi ba dapat tinago niya yun? Kasi nag-disburse si Gina, tinanggap ni Lachica. Kung siya ang end user, tama lang na may acknowledgement receipt siya, ba't niya binawi? Ba't hindi tinago sa file? So yan, 'di ba? Huling-huli, corner to corner ditong si Lemuel Ortonio. Okay, takeaway number 4. Itong si Senator Panfilo Lacson mukhang talaga napika na Bakit kanyo? Panoorin niyo po to. Hindi man lang nyo binago ng konti, at least si Colonel Lachica siguro ito. No? Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang binago nyo yung activities. Copy-paste Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness, anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word. Sir, I cannot... Ako na mag-describe. I think it's stupid. Kasi nga naman, bakit naman ganon? Yung mga entries doon sa physical at financial plans, yung mga categories, yung mga entries, bakit naman pare-pareho? Cut and paste, hindi man lang pinalitan, hindi po ba? So para nakakaloko Para bang iniisip ba nila, di wala naman makakapansin nito Hindi naman ito bubusisiin ng COA. Hindi, wala naman mangyayari impeachment trial So sinong sisilip nito? So gawin natin, i-copy paste na lang natin, parehong-pareho.
Hindi po ba consistent yan doon sa binabanggit po natin before eh? Di ba? Yung mga amounts doon po sa surveillance and monitoring activities, 125 million pesos. Di ba? Parehong-parehong halaga eh. Pagdating po rin sa payment of reward, purchase of medical supplies and food items, etc. etc. Parehong-pareho no? Across 4 quarters. So, kung isipin mo, kung pupuntahan po natin itong punto nitong si Senator Panfilo Lacson, talaga nakakainis no? Para po nagkakagaguhan dito. Which brings us to our takeaway number 5. Alam nyo, nakakailang trial days na po tayo at pinag-uusapan itong di umano'y maling paggamit ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. And I think by this time, no, any reasonable person, kung talagang tatanggalin po natin yung ating tapalodo, yung ating mga blinders, tatanggalin po natin yung ating mga political biases, just focus on the facts, no? At the very least, sangkatutak po yung red flags, pointing to the likelihood, if not the fact, na talagang na-misuse po itong confidential funds nitong si Vice President Sara Duterte. Diba? Hindi mo alam kung saan talaga dinala eh. Diba? Tapos yung justification, nakakagago if not nakakatawa. Bakit po? Diba? Lumabas na rin po before. Mukhang ginamit yung confidential funds to secure the Vice President din po sa mga events sa pupuntahan niya. To secure the routes, to secure the venue itself. Tapos ano po yung accomplishment report? Ano po yung justification? Wala namang untoward incident na nangyari. Safe siya. What? Okay. Dahil safe yung Vice President, justified po yung pagkakagastos ng at least sa Office of the Vice President, 500 million pesos in confidential funds spread evenly across 4 quarters. Kahit yung 4 na quarter na yon, from December 2022 to the 3rd quarter of 2023, magkakaiba po ng araw. Para po tayo naglolokohan dito. Tapos hinihinga ng resibo, ano yung binigay? Acknowledgement receipts. Ano po meron doon sa acknowledgement receipts? Kaduda-duda po yung mga pangalan, katawa-tawa. Mukhang isa lang po yung nagsabi, no, na tila aliases ito, itong si Gina Acosta. Pero before that, wala namang umamin o nagsabi from the camp of Vice President Sara Duterte na mga aliases po iyon. Pero nakakatawa po yung mga pangalan Pero alam nyo, pag inisip nyo mabuti, tayo po yung pinagtatawanan dito Diba? You can only imagine what their demeanor was while they were doing all these things. Diba? Mukhang tayo po yung pinagtatawanan dito dahil, lusot kami. Diba? Nagastos namin yung pera. 125 million in 11 days. Saan kayo? So kung wala pong mapapanagot dito, lumalabas po talaga na kawawang-kawawa tayo. Diba? Kasi hindi naman po pwedeng mangyari ang lahat ng ito nang wala pong basbas, if not direktang utos ng head of office. At yun po ay si Vice President Sara Duterte. So again, these have been my 5 takeaways mula po dito sa Day 19 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Muli, ako po si Christian Esguerra.